Oktubre at 30, taon 2025 and welcome sa episode number 101 ng Rated X. Muli, ito ang inyong lingkod, Ka Anton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, ang muli pong bumabati at sumasa inyo para hatiran po kayo ng mga pinakahuling ulat na atin pong nasagap. Ang atin pong paksa ay iikot po sa NBI. Nandiyan po yung pagkakahuli kay alias Kong Wally. At nandiyan din po yung atin pong nabalitaan, although hindi pa po natin ito na-verify, na meron pong mga enforcement agents ng isang ahensya na nangre-raid. Tapos binabaklas po yung CCTV bago po nila isagawa ang raid. Totoo kaya yan? Yan po isa sa inyo, makalipas lamang po ng isang maikling paalala. Hi, Ka Anton. I just wanted to say thank you. Ever since I switched, like you suggested, my cough just disappeared. You didn't just give advice. You gave me my breath back. Who knew it could be this easy? Next time, coffee's on me, okay? Just don't disappear. Take care, Miss Via signing off. At bago po tayo pumalaot, nais ko pong pasalamatan ang atin pong mga co-conveners na nagsitulong na mabuo ang Harm Reduction and Nicotine Summit noong Oktubre 15. Siyempre, nandiyan ang PISIA sa pangunguna ni Sir Joey G.P. Dulay. Nandiyan din po ang Smoke Free Philippines, ang Fit for Good ni Dr. Lorenzo Mata. Nandiyan din po ang Consumer Choice Philippines, Vapor Ako, Vapors PH, ang Filtra, Philippine Tobacco Harm Reduction Alliance, sa pangunguna ni Dr. Castillo, at ang SINAG, Science and Innovation Advocacy Group. Kung wala po sa inyo, wala po doon sa mga nagsidalo, maraming salamat po, lalo na po kay Planet Vape, kay Vishal Daswani, na tumugon po sa ating mga paanyaya and ipa po pong mga members ng PISIA. Nandiyan po si Joram. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Siyempre yung mga miyembro ho ng NCUP. Kung wala po sa inyo, hindi po naging matagumpay ang ating pagtatanghal. Atin pong bigyang pansin ang lumabas na patalastas ng DTI. Nakapublish po yan noong October 9. Sinasabi po rito na pinagtutuunan po nila ng pansin yung pong mga tinatawag na devices, yung vape open pods, yung bang nilalagyan o nire-refill. And ang dahilan po niyan, dahil po ito'y gumagamit ng mga e-liquids o yung mga juice na hindi pa po nila nabibigyan ng certification, kung yan nga ba'y ligtas o hindi. Karamihan po sa mga e-liquids ay yari po dito sa ating bansa. Yung mga magagaling na magtimpla na noon before pa ho nagkaroon ng RA 11900 ay kanila na po itong pinag-aralan ng mabuti, nakapagtimpla na po sila ng matagumpay at wala naman pong napipinsala. So dito po sa panukalang ito o sa aksyong ito ng DTI, maging yung mga devices na ganito, ay pinaghihigpitan na po nila. Dahil nga po, maaari nga daw po itong lagyan ng mga mapaminsalang solution. At isa po sa mga nakikita nilang dahilan ay yung pong pag-iwas sa paggamit ng mga cannabinoids o mga ibang solution na maaari pong makapaminsala at makapagdulot ng psychedelic effect. So, ano na po ang lagay ng ating vape industry kung ang ganitong mga devices na sinauna pa po, mas nauna po ito kaysa dun po sa mga disposable, ay kanila pong ibaban. Siyempre, nangangahulugan po dyan na malilimitahan ang choice nating mga consumer. Mababawasan po tayo at hindi na po tayo makakapagpili. At napansin ko ho, na unti-unti nga pong pinaghihigpitan ng DTI. Nakikiusap po ako sa OSMB at sa DTI na bigyan po ng pagkakataon
yung ating pong mga juice manufacturer o yung mga e-liquid manufacturer na makasumite ng application. Wag na po sana natin itong pahirapan dahil ito po ay isang local industry. Ito, ang interest po ng mga Pilipino ang nakasalalay doon po sa mga e-liquids kaysa doon po sa mga disposable na ini-import po galing China. Sino pong nakikinabang? Di yung mga inject. Paano na yung mga Pilipino? Mumu na lang. Mumu na lang ang para sa mga Pilipino dahil ang industriya ng mga gumagawa ng e-liquid ay kanila pong nasusupil. Sinusuppress na po. Siyempre, magkaasawa ho yun. Mag-asawa ho yung liquid at yung device. Nakita siguro na, higpitan natin yung device. Yung mga pads na yan. Para hindi na makapag-manufacture ng e-liquids at disposable na lang ang tangkilikin. At sino makikinabang muli? Mga Pilipino o mga incheck? Dapat po ang DTI ay maging proactive. Bigyan po ng pagkakataon yung mga local industry ang yumabong. Hindi po yung puro disposable na gawang China at pawang mga inchik lamang ang nakikinabang. At dahil dyan, may mga nakarating po sa aking balita na isa pong enforcement agency, hindi ko na lang po papangalanan eksakto, sa pagitan ng DTI, katuwang ang A, BIR, or B, NBI. Ganito po ang nangyari dahil nga po may crackdown nakakita na naman ho sila dahil naging compliant nga naman yung mga vape shops tungo sa pagbebenta lamang ng mga compliant products na kinasihan, na sertipikahan ng DTI. So wala na silang puwang para makakita ng diferensya. Ito naman ang kanilang tinatarget. At may mga vape shops po na na-raid. Sa kalungkutan po natin, nabalitaan ko po may 2 vape shops ang nilimas ang kanilang mga paninda dahil nga daw po illegal. At may mga ganitong devices ang kinumpiska. Ang masakit dito ay balita na binaklas ho yung CCTV. Bago po umaksyon yung mga apprehending officer, bago po sila kumilos at dinampot, hindi exactly dinampot, I'm sorry, dinala yung mga paninda, inimpake, at dinala yung mga bantay dun sa kanilang tanggapan. Hindi ko na lang sasabihin kung saan tanggapan dahil makatutuntun ninyo kung sino yun. At ngayon ganito nangyari. Pagdating dun sa tanggapan, siyempre yung bantay na nando dun Sabi yun ng ahente, sino may-ari? Patubos ka sa may-ari. Sabing gano'n. Papatubusin daw yung bantay. At magkano ang tubos? 300,000 kada bantay. Kung 2 yung bantay na nadampot, di 600,000. Ito ay unverified kaya nga hindi ko pinapangalanan kung anong ahensya pero 2 vape shop po na nakarating sa aking kaalaman ang na-raid ng ahensyang yan. At ganun po ang modus. Babaklasin yung CCTV, pagkabaklas, kikilos sila, di sasakay sa van yung mga paninda, yung nakumpiska, dahil nga daw sa mga bawal na devices, at yung mga bantay, ididitini at ipatatawag yung may-ari. At sabi lumabas ka, magpakita ka sa amin. At tubusin mo itong mga tao mong nakapiit sa aming tanggapan. Pinasasalamatan ko rin po ang informante na nagpaalam ho sa atin na sa mga sari-sari stores dyan sa Metro Manila. Metro Manila ay may mga illicit cigarettes na binebenta. Hindi lamang po yan 2, hindi lamang po yan 3, kundi may 5 sari-sari stores po sa Metro Manila ang nakikita ang nagbebenta ng illegal
at smuggled cigarettes, lalo na po dyan sa Quiapo. Ha? Lalo na po dyan sa Quiapo. Talamak po ang bentahan ng smuggled cigarettes. Pero may protection ho eh. Saan sila kumukuha ng protection? Doon po sa kanilang barangay captain unang-una. Pangalawa, doon po sa station commander ng pinakamalapit na presinto sa kanilang lugar. Atin na pundakuan si Kong Wally na nauwi sa Kong Wally. Nasukol na booking ng NBI itong si Kong Wally nang siya ay nangako sa mga prospects niya na may ilalabas na malaking bulto ng mga vapes galing sa customs. Kumbaga, yung mga nakumpis ka ibabalya sa kanya. So nangailangan po siya ng malaking pera, ilang milyon, taksang-taksang. Meron pa pong mga middlemen. Ibig po sabihin yan, may mga bumakas. Yung mga bumakas, yung po ang nangalap pa ng additional fund at yung mga nasa probinsya ay kanila pong niyaya na bumakas. Gusto nyo murder, may ilalabas, ay pupuslit. Itong si Kong Wally, malakas to dahil may kausap na ito sa custom. Kausap niya na yung hepe ng customs at ilalabas yung bulto-bultong vape. Hindi nga lang ho pinangalanan kung anong brand. Pero ang sabi ho sa akin, hindi naman po kilala yung brand na yun. Gayunpaman, may mga nahikayat po. May nagbigay ng 2 million, 1.5, 3 million. Para sa ganon, ay mabuo nga yung kabuuang halaga na sinasabi ni Kong Wally na kailangan niya. Ayon po sa Facebook page ng NBI, ito pong si Kong Wally, ang tunay na pangalan ay Jualinho Abutin. Nakakakilala po ba sa vaping industry o vaping community dito kay Jualinho Abutin? At meron pa pong isang kasabwat na si Yuberi Liwanag na ang kanyang alias ay General. O nga naman, siyempre, nag-iisip po ng mga walang kamuwang-muwang pa, wala pang experience, yung mga naive, General at Congressman. Malakas ito. Sigurado, patok. Humihingi po siya ng initial reservation fee na 20 million pesos at ang sisti nga ay kanya pong itong ilalabas. Sa kabuuan, may mga nagbayad po at umabot po sa 45.5 million pesos ang nakulimbat o nalimas ni Kong Wally doon po sa kanyang modus na kunway may ilalabas na epektos doon galing sa Bureau of Customs. Pero nung wala po itong mailabas, syempre may mga naniningil na, may mga middlemen pa po eh. Napilitan na po yung mga humarap kay Kong Wally na tanungin, ano na nga ba ang lagay? Napansin na po ng mga katransaksyon ni Kong Wally, mukhang walay. Mukhang walay. At tinuturo naman po yung general at meron daw po ilalabas pa. So, napagpasyahan po ng mga katransaksyon na yung ibang katransaksyon ho doon ay meron pong bumakas. Kaya hinahabol po ng mga iba yung katransaksyon na may dala ng pera at ibinigay naman kay Kong Wally. Ganun po nangyari. Patong-patong na po ito eh. Wala ho wala, puro walay nakipagkita ho sa isang lugar at doon na nga po siya dinampot ng NBI. So ayan na may maging leksyon na po ito sa mga vape shop owners, yung mga traders, yung mga dealers sa mga probinsya na walang kamuwang-muwang. Wag po tayo basta-bastang kumakasa sa mga ganyang panyaya na malaki kikitain dahil ito'y puslit. Ayun, yun po ang nangyari. Wala na po tayong update kung ano nangyari kay Kong Wally. Kung nandudong pa rin sa NBI detention o nakapagpiyansa. Yan po ay dapat pong malaman, mabigyan po tayo ng update ng NBI at kanila po sanang maipost sa kanilang Facebook page. So yan lamang po ang kabuuan ng ating episode 101 sa Rated X hanggang sa susunod na ating pagtatanghal dito sa ating Facebook page, NCUP at sa Rated X na nandoon sa YouTube. Maraming salamat po.